Hi, hi, hi! Trabaho time! Kakarating ko lang galing palengke, naisipan ko mag-video na sa ganun ay mapakita ko sa inyo ang aking mga pinamili dito. Alam niyo ba mga kabilas, noon, nung bago pa lang ako dito ay araw-araw talaga ako namamalingki. Dahil noon ay kumpleto pa kami dito sa bahay, nandito pa yung amo kong babae at ang aking alaga. Dahil wala na sila dito, bihira na lang ako makapunta ng palengke kasi minsan ang amo ko na lang na lalaki ang siyang namamalingki at namimili na kung anong wala sa amin dito. Pero ngayon galing akong palengke dahil wala na kaming gulay at ito na lamang ang binibili ko kapag pupunta ako ng palengke. Dahil ang mga isda, karni, ang amo ko nang bumibili dito. Dahil dalawa lang naman kami dito, kukunti na lang ang mga binibili ko. Bumili ako ng palaya, at kung ano-ano pa mga kabilas na gulay ang binili ko na magkasya lang sa amin sa loob ng ilang araw. At itong gulay na ito. Itong gulay na ito, nagkahalaga siya ng 18 Hong Kong dollars. Ito naman, bumili ako ng luya. 10. Ayan o, 10. Tapos, bumili din ako ng itong gulay na ito. Hindi ko alam kung anong klaseng gulay ito eh. Ito na yung mga kabila. Alam ko anong klaseng gulay ito. Ayan o. Pag sa Hong Kong ka, alam mo yung gulay na ganito. Hindi ko alam kung matagal ako dito. Hindi ko alam kung anong gulay nito. Ayan. 2 kilo ito binili ko. So, matagal na namin ito mauubos hanggang next week na namin. So, ngayon, tuwing pamalengke ko, hindi pwede na walang resebo. Kailangan may resebo. Nung bago pa lang ako dito, aside sa resibo, nililista ko pa yan sa notebook. Ano mga pinamili ko. Pero ngayon hindi na. Sa tagal ko. So, ito. Nagkahalaga siya ng 57. Lahat-lahat ng pinamili ko. Ito na. Lahat-lahat na ito. 57.30 Hong Kong dollars. Gulay lang. Gulay. Tapos ito na gulay. Tapos ampalaya, 2 ampalaya, tapos luya. Tulad ng sabi ko sa inyo sa ibang vlog ko mga kabilas na noon masyado pa silang mahigpit at mabusisi sa akin pagdating sa pera. Pero dahil sa katagalan ko na rin, hinahayaan na rin nila ako at nagkaroon na sila ng tiwala. At dito sa Hong Kong mga kabilas, tuwing mamalingki ka, kailangan may dala ka talagang bag. Dahil kapag wala kang bag, kailangan bumili ng plastic. Tulad na lamang ng amo kong babae noon, napaka-sisi niya sa pagdating ng sintimo. Kahit pagbibili ng plastic ay nagagalit siya mga kabilas dahil sayang daw yung pera. Hindi man lahat kasing tulad kong magaan sa trabaho. Ngunit pagdating dito sa Hong Kong ay paswertihan lang talaga dito. Maswerte ka na kapag nakatagpo ka ng maamo na mabuti sa iyo. Maswerte ka na rin kapag nakatagpo ka ng maamo na maalwan sa pera sa iyo. Pero mostly dito, matipid sila at maingat pagdating sa pera. Hanggang sa muli ng ating pagbablog.